Eto na nga yung update nung nagdaang bagyo dito sa Bicol. Sobrang lakas talaga ng hangin sa ulan. Buti na lang hindi talaga binaha dito sa amin. Hanggang ngayon nga wala pang kuryente dito sa amin. Pati nga wifi wala na rin dito. Saka yung signal, nagkakasignal pa lang kagabi. Smart and Globe nga nawalan din dito sa amin. Marami rin kasi mga poste na natumba at marami rin hindi pa naayos. Umaga pa nga lang yan kaya bumaba agad ako sa baba para magkape. Kailangan ko kasing tignan kung ano yung nangyari dun sa baba kasi nga baka nilipad na yung sasakyan. Mga bandang 7 AM pa lang ito kaya ganyan pa lang yung hangin. Pagkababa ko nga saktong-sakto nagluto si Chai. Ito talaga yung pinakamasarap kapag umuulan, magluluto ka ng pansit ba to? Ito yung pinakasikat na pansit dito sa amin. Pagkatapos ko mag-almusal, tinakpan ko yung sasakyan kasi nga baka lumas lalo. Dadaan kasi yung bagyo dito sa lugar namin mga bandang 12 to 1 PM. Bala ko nga siyang ilagay dun sa my court kaso nga lang hindi ko mababantayan kasi medyo malayo yan dito sa amin. Takot nga lang din kasi sobrang daming nasirang mga sasakyan sa Cebu kaya dapat safe yung sasakyan natin. Nanghuli na rin kami ng manok kasi magtitinola kami para masarap yung ulam. Kasi nga maulan. Ito nga din yung maganda sa probinsya kasi sa tabi-tabi mo lang makikita yung ulam. Dami pa naman dito mga manok kaya hindi ka talaga magugutom. Hindi ka problema sa mga ulam. Mga bandang 11, lumalakas na talaga yung hangin sa kaulan. Sobrang nakakatakot lang din dito sa lugar namin kasi marami mga puno ng nyug. Mataas naman yung lugar namin kaya safe naman sa flood. Yung mga puno lang talaga yung nakakatakot dito kasi baka matumbahan yung bahay nyo or yung mga gamit ninyo. At ito lang din talaga yung pinakang matagal na bagyo na naranasan ko. Sobrang strong kasi nung hangin saka yung ulan. Ang haba nga ng oras ng mga panahon na yan kasi nga sobrang tagal tumila ng ulan o kaya yung hangin. Mas lalo nga lumakas yan nung mga hapon pa. Buti na nga lang dito sa lugar namin kasi wala namang nasaktan. Ang maganda nga lang din sa iba, nag-evacuate sila at pumunta talaga sila sa safe na lugar. Ramdam na ramdam mo kasi talaga yung bagyo sa sobrang lakas ng hangin sa ulan. Mga bandang 12 noon na nga ito kaya sobrang lakas din talaga ng hangin sa ulan kasi nga ito yung oras na dadaan yung bagyo dito sa amin. Binabantayan ko nga dyan yung puno ng nyog saka ito mga puno nandito sa gilid ng bahay namin kasi nga baka biglang bumagsak. Mabuti na nga lang wala kahit isang punong tumumba sa may gilid ng bahay namin. Pero hindi lang din maiwasan talaga yung matatanggal yung mga bubong kasi nga sobrang lakas ng hangin. Yung hangin sa itaas lang kaya hindi masyadong malakas yung hampas dun sa mga dingding. Kaya karamihan talaga nasira yung bubong. Abot na nga ng hanggang gabi yung bagyo dito kaya pagkagising ko ng umaga, chinek ko agad yung paligid. Nakita ko nga yung ibang puno tumumba. Puno ng mangga saka dito sa may bandang likod namin. Hindi naman damage yung nangyari dito sa amin kaya sobrang nagpapasalamat kami kasi dinig naman yung panalangin namin. Kaya pasalamat talaga sa Panginoon kasi dininig niya yung panalangin natin na wala namang masaktan. Mas mahirap kasi kapag lalong lumakas yung bagyo tapos mag-evacuate kami. So mas mahirapan kaming umalis kasi nga malakas na yung bagyo. Pagkakita ko nga dito sa bubong ng bahay ng kuya ko saka yung mga hangar namin, nagturumbahan siya nung gabi. Kasi nung umaga hindi naman yan ganyan. Tsaka yung dito sa kabilang bahay nasira talaga yung mga bubong naubos. Mas lumakas nga yata nung gabi yung hangin kaya naubos yan. Pagkatulog ko kasi nung gabi, dalawa pa lang yata yung naalis yan tapos ganyan nangyari. But thank you Lord, sobrang salamat kasi wala namang nasaktan sa amin. Chinek ko nga rin yung sasakyan kasi nga baka may basag. Yun kasi yung time to time na chinecheck ko kasi nga baka matapunan ng yero. At yun buti na lang safe na safe din siya. Nawala nga lang yung cover, hinangin, naputol na yung mga tali na nilagay ko. Kaya buti na lang talaga napaghandaan yung bagyo bago dumating. Kaya kung may darating man na bagyo, ayan maging handa tayo palagi. Yun lang guys. Bye bye.